Yes po, muli po isang magandang araw po sa ating lahat mga kabarangay. Yes po, muli po nandito na naman po tayo dahil meron na naman pong issue na dapat pag-usapan. Matutuloy ba ang halalan sa November 2, 2026? Oo o hindi? Mga kabarangay, kagaya po na palagi natin sinasabi kahit na noong mga una pa natin pong content na may posibilidad palagi. Nandyan po palagi yung posibilidad na pwede po nilang i-postpone na naman yan or palitan na naman ng petsa. Dahil nga ang sinasabi ko, dahil may jurisprudence na sila at hawak po nila ang brilyante ng barangay at SK election, nasa kanila po yung kapangyarihan. Kaya yung posibilidad po o yung possibility ay palagi po na nandyan. Kaya lamang po mga kabarangay, sa araw po ito, ang i-content ko po ay magpo-focus po tayo. Lalo-lalo na ito po ay para po sa mga contender, po sa mga aspirante. Ipo-focus natin ang ating sarili na matutuloy na nga. Yes po, tuloy na nga halimbawa sa November 2, 2026. Matuloy po ang halalan sa November 2, 2026. Kailangan na kayong mga aspirante, alam niyo yung magiging disadvantage nito sa inyo at pagiging advantage naman ng mga nakaupo. Pag-usapan po natin. Yes po mga kabarangay, kapag nag-aspire tayo o nag-aspire tayo na manungkulan, lalong-lalo na po bilang kapitan, ay dapat malaman natin, hindi lamang po yung iniisip natin na gagawa po tayo ng mabuti o talagang magsisilbi tayo ng tapat kapag tayo ay nanalo. Kailangan malaman din natin ano ba yung pwede nilang gawin sa atin para hindi tayo manalo, para tayo ay matalo. Ano ba yung mga estratehiyang yan? Kailangan po alam din ninyo yan. Hindi lamang yung hahabol ka, ihintayin mo yung bilangan kung sino yung pinakamarami siyang panalo. Hindi po. Marami pong estratehiya ang maaaring mangyari, gawin sa inyo. Kung wala kang alam, ano ang gagawin mong counter? So, sabi ko nga po, yan ang ating mga pag-uusapan. Isa na nga po dito, mga kabarangay, yan nga po, ilalagay na natin yung ating sarili. Halimbawa, talagang tuloy na po sa November 2, 2026. Alam po ba ninyo, mga kabarangay, na mga baguhang aspirante, merong mga estratehiya na ganitong ginagawa. Halimbawa, hindi lamang po yung kanilang mga followers o yung mga tapat o yung mga siguradong boboto sa kanila ang nililista nila. Ang may record sila. Meron din po silang mga record o listahan ng mga taong hindi po boboto sa kanila. Ano ngayon ang estratehiyang ginagawa po ng iilan? Pinupuntahan po yan, ginagapang yan. Binibigyan po ng pera yan. Kung ayaw mo akong iboto, huwag ka na lamang boboto. Malinaw po. Nangyayari po ito. Kaya kailangan alam ninyo yan, lalong-lalo na kayong mga baguhan. Gugulong yan, gagapangin. Yung alam nilang hindi boboto sa kanila at bibigyan ng pera para hindi na ito lalabas at hindi na ito boboto. Kabarangay, estratehiyang nangyayari at ginagawa. Ngayon po, halimbawa nga, dito na tayo. November 2, 2026 na nga ang halalan. Mas advantage po sa kanila yan. Kung ginagawa nila dati yan, na wala namang ganitong pangyayari o sitwasyon, mas advantage sa kanila yan, mga kabarangay. Alam po ba ninyo kung bakit ko nasabing mas advantage itong panahong ito na November 2 sakali na matutuloy sa November 2, 2026 itong halalan? Yes po, marami po yung uuwi ng probinsya. Marami po yung pupunta sa kanilang mga lugar na sinilangan para po magnilay-nilay, makasama yung mga sa buhay, madalaw yung puntod ng kanilang mga minamahal sa buhay. Kaya, ito pong si Kapitan na nakaupo, may malaking budget, ay pwede po niyang i-recon yan. Pwede niyang paikutan yan sa kanyang mga tauhan. Yung hindi po boboto sa kanya, bibigyan ng pera. Kaya 3 araw or baka 4 na araw bago eleksyon, pinalayas na yan, lalayas na yan, bibigyan ng pera para hindi na makaboto. So bantayan po ninyo yan mga kabarangay, at yan po ay ating pag-uusapan na maigi kapag malapit na po yung halalan o kapag malapit na po itong November 2.
Yes po, marami pa po tayong pag-uusapan ng mga estratehiya na dapat po ninyong malaman para ma-counter po ninyo. At para gusto nyo yung gawin, ay magagawa din po ninyo.